And mga parts, good day! Welcome ulit sa ating maliit na channel. At yun, pansin nyo ulit sa unang part ng aking video, kapag change oil na ako at sinubukan ko yung Motul. Yan, make sure pala mga parts, no, kung bibili kayo ng Motul, dapat hindi siya fake. Kasi laganap ang fake na mga Motul ngayon. Yon, di na sa atin bago yon, yung napipeke yung mga engine oil. Yan, may mga paraan naman para malaman kung original yung Motul. Yan, yung QR code, tapos yung sticker sa likod, di ba, may doble. At yun nga, try ko lang naman to kung okay naman, kung magiging okay. Yan, at mapagkumpara ko talaga yung Motul na may nanomoly compare sa G-Racing na may nanomoly. Yan, at ang masasabi ko mga parts, kung ikukumpara ko silang dalawa sa G-Racing na may nanomoly at saka Motul na may nanomoly, based sa paggamit mga parts, napapansin ko kasi siguro sadyang mas maganda lang sa mga parts, para sa akin lang ulit, kasi ito yung na-experience ko sa motor ko ngayon. Para sa akin mas okay yung yung G-Racing. Yan, hindi ko naman sinisiraan ko yung Motul, no. Siguro sadyang mainarte lang talaga yung motor ko. Meron naman na siyang nanomoly at salamat at nakabili ako ng nanomoly na walang tagas. Buo nang dumating. Yan, hindi pa matapos yan. Dati wala na yan eh. Ngayon meron pa rin, nakaharang na yan. Tagal naman nila ayusin yan. Padaan kami. Yehey. Pero sa performance naman, kahit may nanomoly na to, nasabi kong okay naman siya. Kasi dati nakagamit naman na ako nito na Motul na to eh, na kahit walang additives masabi ko namang maganda. Pero yun nga, laging may mas maganda talaga mga parts. Mas okay sa akin yung G-Racing. Choice nyo na yan. Ang dahilan nga kung bakit ito yung gamit ko ngayon, kasi medyo matagal kasi dumating talaga yung G-Racing. Saka nagmura yung ngayon Motul. Mas mura siya ngayon, di ba kung bakit? Dati malang Motul eh. At may mga engine oil pala mga parts na minsan kahit sabihin natin bagong change oil pa lang, masaya mo parang hindi ka nagagandahan. Pero pag mas na tumakbo na yung motor mo, or mapatakbo mo ng ilang mga kilometer, sabihin natin mga 50 or to 100, doon palang lumalabas yung ganda ng engine oil, yung performance ng engine oil. Yun ang napapansin ko sa mga engine oil. Kahit dito sa Motul, dito ang napapansin ko mga parts maganda siya pag pag naitakbo mo na talaga siya. Yung kasi ang na-experience ko dito sa Motul, pag naitakbo na ng mga 100 based lang sa experience ko, pag naitakbo ko na ng mga 100 kilometer, ito mo palang nararamdaman na mas gumaganda yung performance. Yan based lang po sa aking experience. Yan, parang ito yung motor talagang kailangan patakbuhin mo muna yung nagamit kong engine oil para malaman mo kung maganda talaga yung engine oil. Sa unang takbo talaga hindi ko nararamdaman na maganda. Kasi sa G-Racing ganun ang na-experience ko. At hindi ko na rin napakita mga parts kung paano ako mag-change oil, no? Kasi wala naman bago sa pag-change oil.
Ang ginawa ko, yung para makuha ko lahat ng, or sabihin natin, makuha kahit paano yung engine oil na tira nga. Yun nga, kung ginawa ko, pina-start ko muna siya ng mga ilang minuto. Tapos, saka ko siya pinahinga ng bahagya bago i-drain. At ang nakita kong parang hindi maganda, ayun na, para sa akin lang based sa experience ko, nakita kong parang hindi maganda sa kanya yung para siyang nagbabawas talaga mga parts. Pang ilang obserbasyon ko na sa G-Racing pansin ko sa kanya nagbabawas talaga siya. Bakit no? Sa experience ko lang mga parts, ewan ko lang kung ang diferensya yung motor ko. Yan kasi ang natira na lang sa ML, sinukat ko, although hindi ko naman napakita na sa video, nasa 700 ml na lang. Yan, siguro maring hindi ko na drain talaga lahat, kaya ganun, no? Pero yun ang napapansin ko kasi yung gumamit ako ng Sprinta, yan, ilang kilometer ba napatakbo yung Sprinta, parang mga 1K mahigit. Halos di nagbawas ng langis yung sa Sprinta nasa almost 900 ml yung sa Sprinta kasi hindi naman nga talaga nakukuha lahat yan. Pero performance wise, grabe yung G-Racing para sa akin. Yung performance ng G-Racing ganda. Pero siyempre hindi natin alam ba't ganun, maaaring may diferensya nga yung motor ko, no? Pero wala namang usok, wala namang something na umaano sa motor ko yan. May nag-comment kasi sa akin nung dati, yung unang gamit ko, check mo kung nagbabawas ng langis paggamit ng, nakalimutan ko na yung pangalan sino yung nag-comment na yun. Check ko daw kung nagbabawas ng langis. Pero yun nga, so nagbabawas talaga siya ng langis sa G-Racing. Sa motor ko ewan ko lang sa motor na iba kasi yun ang na-experience ko. Pero sa performance, wala sabi ko kanina, wala akong masabi sa performance ng G-Racing. Siguro nga, may diferensya motor ko. Pero malay natin, malay ng iba, malay siya. Yun lang, sa base lang yun sa experience ko. Pero itong motor na to, update ko kayo kung napatakbo ko ng mga 100 km. So kung magiging maganda yung performance niya. Pero paano mong maganda rin naman, kasi mas may nilagyan ko na nga ng moly, yan. Sa unang takbo, unang start ko, parang hindi ko gusto kasi parang maingay yung makina. Kung ikukumpara ko sa G-Racing unang start pa lang, matining yung makina. Tahimik. Hindi naman totally maingay kumbaga, kung kayo pamilyar sa tunog ng motor nyo siguro malalaman nyo yung sinasabi ko. Kumbaga mas tahimik pag sa G-Racing. Yun na lang siguro mas maganda, mas tahimik siya. Pero ayun nga, natin susubukan. Pero habang may nanomoli, pansin ko wala dapat yung kapahala, may nalagay kang additives. Maganda yung nanomoli. Bakit kasi late na natin nalaman na may ganun pala, may nanomoli pa ka. Pero ayos naman, at least nagkaroon. Yun. So ayun na siguro for today mga parts. Sinubukan ko lang tong may nanomol itong motul. Masabi ko okay naman siya. So ayun lang for today. Try nyo na lang, gusto nyo i-try. Kung hindi wag. At least malaman natin yung performance na nanomol, kung nagiging compatible ba siya sa ibang engine oil, hindi lang sa G-Racing na engine oil. So ayun lang siguro for today mga parts. Salamat.